Kaya mahal ka ng Panginoon, mahal niya tayo. Confident tayo. Buti na lang, hindi si Abraham sasalubong sa atin, no? Pag namatay tayo, father of faith. Ako inalay ko yung anak ko para sa Diyos. Ikaw, anong ginawa mo? Parang napaka... kung si Moses, alam mo, para sundin ko ang Panginoon, hinati ko ang dagat, ganun yung naging pananampalataya ko. Buti na lang si Jesus. Amen? Kasi si Moses at Abraham, hindi naman tayo basta-basta maiintindihan yan eh. Kasi hindi naman nila kinuha yung kasalanan nila eh. At natin eh. Si Jesus ang nagsuot ng kasalanan natin sa Kanya. Si Moses, si Abraham, at kung sino mang mga Bible figure, hindi nila tayo lubusan maunawaan. Kapwa-tao, maintindihan tayo, pero yung sitwasyon natin, kung ano yung sitwasyon natin ngayon, hindi nila maunawaan. Si Jesus lang. Kasi lahat yan sinuot niya sa Kanya sa krus ng Kalbaryo, pinako niya doon. Kaya naiintindihan niya tayo. Kaya yung haharap sa atin, kapag tayo ay babalik na sa ating manlilikha, ay ang Diyos na higit sa lahat na nakakaunawa sa atin. Pwede ba natin palakpakan yan? Uy, grabe. Grabe talaga. Next. Balik natin dito, Kuya Eric, sa kaninang nilagpasan natin. Bakit po ba natin to pinag-uusapan? Kasi ulitin ko sa inyo, may mga tao kasi mali ang pagkaunawa sa kaligtasan. Kasi meron din mga kumakalat na teachings, theology, o doktrina na nagsasabi, once you save, you are already saved. Basta tinanggap mo ang Panginoon, wala nang makapaghihiwalay sa'yo sa Diyos. Ayan nga itong verse na ito, di ba? Pero kapatid, sa Diyos, walang aalis, kung bibigyan ko ng pagkakataon si Chin, agawin niya sa akin to sa pamamagitan ng lakas. Awag na si Chin, medyo malakas yan eh. Si Micah na lang. Micah, agawin mo sa akin tong mic na lang. Go. Sa tingin niyo mananalo sa akin to si Micah, agawan ng mic? Hindi mananalo sa akin yan. Bakit? Kasi si Micah lang yan, lalaki ako, mas malakas ako. Ay, ito ang gustong sabihin sa atin ito. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin, sa Diyos. Ino mo kapatid, may mas malakas ba sa Diyos kaysa sa kamatayan? Tinalo niya nga yung kamatayan, amen? O buhay. Siya nga may buhay na walang hanggan, sa kanya nga nanggaling yun. Anghel, nilikha niya lang anghel, kaya ba tayo agawin ng anghel? Hindi. Hindi niya rin tayo kaya agawin ng demonyo. Sa tingin nyo, kaya agawin ng demonyo sa kamay ng Panginoon? Wala. Ang Diyos yan eh. Demonyo lang yan. Sabi ko, bana kami, kikentuhan kami, may kumakalabog. Di may tao ba sa taas? Baka naiwan doon si Beth. Ganyan. Kumakalabog eh. So nagbiro ako, wala, demonyo lang yan. Rebuke mo lang yan. Sabi niya sa akin, di naman ako takot sa multo, inisip ko lang baka may tao. Pero, nga naman, demonyo lang yan eh. Walang makapaghihiwalay sa'yo sa Panginoon. Kahit pa sino yan, kahit pa magsama-sama, lahat ng kampo ni Satanas para agawin ka sa Diyos, wala. Ano pa? Walang makakaagaw sa iyo sa ngayon. Sa future din, walang darating na mas malakas sa Panginoon. Wow, amen? Walang darating na mas powerful pa kay Yahweh, kay Jesus. Walang pwedeng magbukas ng scroll, si Jesus lang. Amen? Ganun siya ka-powerful. Holy Spirit lang. Wala sa ngayon, wala sa future, walang kapangyarihan, walang kasing taas, walang malalim, kahit saan manggagaling, walang makakaagaw sa atin, o kahit anong nilikha, makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Walang makakapaghiwalay sa iyo dito. Hawak-hawak ka niya. Ngayon, bakit may mga nawawala sa kamay ng Panginoon? Kasi tayo lang mismo din talaga lumalayo. Huwag kang lalayo. Dahil ang Diyos hindi nangongontrol yan. Kung gusto mo nang lumayo, gusto mo nang bumitaw, gusto mong talikuran na yung pananampalataya mo, hindi ka gaganyanin ng Panginoon. He wants free love, free will love, a willing love. Di ba tayo, ayaw natin yung pinipilit kang mahalin. Pilitin mo na ako na mahalin mo. Hindi. Di ba? Kaya nga love tawag eh. Freely given. Ang gusto rin sa'yo ng Panginoon, kahit na walang makakaagaw sa akin itong mic na ito,
Ang gusto ko itong mic na ito sa akin, hindi aalis sa akin. Kasi kung gusto na itong umalis sa akin, kung may buhay man ito, wala akong magagawa. Dahil mahal ko siya, papakawalan ko siya. So, yung naririnig natin na osas, once you save, you are already saved. May katotohanan doon, ito yun. Pero hindi yun yung tipong kahit ayaw na ng tao, ligtas pa rin sila. Hindi, kapatid. Hindi yun. Totoo naman talaga, may osas din. Once you save, you are already saved. Pero, kung gusto mo na talaga lumayo sa Panginoon, wala. Kaya nga, di ba sabi natin, assurance of salvation, relationship. Kasi ang gusto niya, relasyon. Hindi pag-control. Hindi, kasi may ibang theology hindi, wala kayong magagawa sa Diyos na kayo kahit anong gawin ninyo. Kapatid, free will. Isa yan sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi dun nakikita din ang pagmamahalan eh, di ba? Minahal mo ko na kung sino ako, kusa kitang mamahalin. Walang pilitan ng pagmamahal, no? Kapag pag pinilit ka, di na, pagmamahal yon. Pero ipupurso ka. Pipilitin ka. Kaya nga may mga babae, kahit di nila mahal yung lalaki, di ba? Dahil hindi sila pinipilit, they are pursued. They realize how much they are loved. Amen? So ito rin, ganito rin sinasabi dito, my Father who has given them to me greater than all, no one can snatch them out from my Father's hand. Di ba? Hindi yung bigla na lang maaga, hindi ko napansin, nakuha si Ames. Sorry, Ames. Hindi, no one can snatch you out of my hand. Diba? Ayun ang assurance of salvation. Kaya huwag kang lalayo sa Panginoon. Ang mga tao lang na mapapahamak talaga, yung mga taong pinili na lang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumayo. Sabihin mo katabi mo, huwag kang lalayo. Next. Huwag kang lalayo. Mga nasa online, huwag kang lalayo sa Panginoon. Magbasa kayo ng Bible, mag-pray, mag-worship, mag-fellowship. Gawin natin yan dahil nasa atin yan. Karapatan na natin yan. So, yan nga, di ba? Diyan lumalabas yun, yung assurance of salvation, yung predestination. Hindi ko sinabing mali yan, ha? Ang predestination, alam talaga ng Diyos kung sino mga nasa langit o sa hindi. Naniniwala ba kayo doon? Sinabi niya yun, pero katotohanan din na sinabi ng Panginoon na binibigyan niya tayong kalayaan kung mananatili tayo sa Kanya o hindi. So, hindi contradiction yun. Kasi iniisip ng iba, pag ganun, dapat hindi lang natin kayang ipaliwanag. Kasi kung sasabihin, kilala na ng Diyos kung sino nasa langit, o in short, maniwala ko hindi, sa langit ako o sa impyerno, wala na akong magagawa. Hindi, kapatid. Hindi ganun ang tinuturo ng Panginoon. Alam niya lang. Pero binigyan pa rin niya tayo. Dalawang katotohanan, huwag natin pag-awayin. Ulitin ko huwag niyong pag-awayin dalawang katotohanan pagdating sa kaligtasan. Alam na ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. Pero binigyan pa rin niya tayong kalayaan kung pipiliin natin siya. Ngayon, paano nagsasalubong yun, hindi ko na alam. Baka may mas matalinong kaya magpaliwanag doon. Pero yung iba kasi ginagawa, magko-contradict, pinag-aaway yung dalawang katotohanan. Huwag niyong pag-aawayin yan. Huwag tayong magmarunong. Hindi tayo magaling. Talagang may bagay na ganyan, hindi natin kaya paliwanag. Alam ng Diyos kung ako, si Pastor Louis sa langit o hindi. Pero binigay pa rin sa akin ng Diyos ang desisyon kung gugustuhin ko sa Kanya o hindi. Para magka-contradict, no, kung iisipin. Pero hindi. Ganun lang talaga ang katotohanan. Hindi mo kailangan maintindihan. You just need to believe. Huwag mo problemahin kung sa langit ka sa impyerno. Ang problemahin mo, yung dapat mong problemahin. Kasi kung isipin mo, baka naman sa impyerno talaga ako, kaya ako ganito. Huwag mo problemahin yun. Sa Diyos yun eh. Bagay na sa Kanya, Kanya lang. Ang problemahin mo yun sa'yo. Yung decision mo, kung mananatili ka sa Panginoon. Ayun yung iniwan niya sa tao. Ang tao kasi gustong pakialaman, pati yung decision ng Panginoon, no? Pati yung pag-iisip niya in the future. Diyos yun eh. Sa Kanya yun. Kaya may mga nagsasabi, mga nagpi-predestination, hindi, meron na talaga sa langit, meron na sa impyerno. Totoo naman yun. Pero kasi, mas ginagawa nilang major yung minor. Minor lang yan eh. Ang mahalaga, niligtas tayo ng Panginoon. At
binigay niya sa atin yung kalayaan, piliin siya. Amen? At dahil pinili natin siya, doon natin na-realize, ay pinili ako ng Panginoon. So wag niyong pinag-aaway ang scripture. Iba kasi, ay hindi, ano kayo, mga free will kayo, Arminian kayo, Calvinist kayo. Ay, mga idea ng denominationalism eh. Pinag-aaway-aaway mga katotohanan para gusto nila sila tama. Why just don't believe the Bible? Just believe the truth. So meron din daw sinasabi silang false convert. Nasabi nila, yung mga tumalikod, hindi talaga totoong tumanggap yan. Iwan na natin sa Diyos yan. Ang problemahin natin, yung pananampalataya natin, yung decision natin ngayon. Wag mo na isipin, baka hindi ko pa talaga tinanggap noon si Lord, kaya ako ganito. Wag mong problemahin yun. Problemahin mo ngayon. Manumbalik ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, mahalin mo siya. Ayun ang dapat mong isipin sa kasalukuyan. And dyan sinabi sa Hebrew 10:26-30, dyan sinabi yung mga mananampalataya nakatikim na ng pagmamahal ng Diyos, biyaya, napuspos ang Holy Spirit, pero tumalikod pa rin. Diyan din basahin nyo na lang, magandang basahin yan. It's a good reminder na ang minsang taong tumanggap sa Diyos talaga, may kalayaan pa rin siyang umalis sa kamay ng Panginoon. Hindi dahil tinatanggal siya ng Panginoon, kundi ang tao mismo ang pumilin lumalayo sa Panginoon. So, pwede kang manisi. Pwede mo sisihin yung kapatid mo sa faith, yung church, yung pastor, pwede mo sisihin. Pero, at the end of the day, ikaw pa rin. Nasa iyo pa rin binigay ng Panginoon. Pwede mo sisihin yung sitwasyon mo, problema mo, kung bakit ka lumalayo sa Panginoon. Pero, kapatid, alam mo, sa atin pa rin binigay ng Diyos yan. Kung lalayo tayo, mananatili sa Kanya. So, continue your faith in the Lord. Huwag kang susuko. Ilaban mo lang. Napakaganda naman ang biyaya ng Panginoon para bitawan. Amen? Cellphone nga lang natin, di ba? Ayaw natin nababagsak. Kasi baka magloko. Amen? Ayaw natin nagagasgasan. Lalo na kung iPhone yan, di ba? Ayaw. Ano nga, laptop nga ni Irish, simple lang, pero mahal na mahal niya. Yung, sino ba nagbigay sa'yo nung mouse? Gustong-gusto niya pang binabalik sa kartong sira-sira kasi mahal na mahal niya yun eh. Diba? Material lang yun. Paano pa yung kaligtasan natin, di ba? So pag-uusapan natin yan, next week nga pag-uusapan how a Christian will lose his salvation. Tapos last week naman pag-uusapan how to work out your salvation. Kung paano mo mapapatibay o alagaan yung kaligtasan mo. Next. Sa last verse na po tayo. Parang minsan, no, parang tayo natutuwa ngayon, parang inisip natin, sana nandito ibang kapatid ko, no? Sayang, sana naramdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi di mo chinat eh. Di mo pinaalalahanan. Di mo ine-encourage. Eh di sana masaya din siya ngayon, di ba? Hindi mo lang kasi napag-pray siguro kahapon, Lord, sana po umatin si yan. Diba? Many false prophets will arise and will deceive many, and because lawlessness multiplied. Ayan. Sabi dito, but the one who endures to the end, he will be saved. Paborito natin to. Darating ang mga bulaang propeta, mandadaya sila, mawawalan ng batas, o parang walang pamumuhay na matuwid, at manlalamig ang kanilang pagmamahal. Ngunit ang mananatili hanggang huli ay liligtas. So, manatili ka. Pero sinasabi diya, huwag ka lang manatili. Sinabi diya, huwag mong hayaan na manlamig din yung pananampalataya mo at mamuhay ka ng may katwiran, na may gabay ng salita ng Diyos. Kaya nga kami, di ba, pag nagtuturo kami, mga preacher, ang chinecheck din namin, or parang ang mirror na kung ang tinuturo namin ay buhay ba, kung nagbabago buhay ng tao. Kasi kung tinuturo namin, lalo lang lumalayo sa Panginoon, lalo nang lalamig, may problema. Di ba? Kaya nga nag-aalala kami, lalo na mga alaga natin, di ba? Masasabi natin talaga na talagang buhay yung ating tinuturo kung nagdudulot to ng pag-init ng ating pagmamahal sa Panginoon. Pero kung baliktad, kailangan i-check natin, mag-repent tayo sa Lord. Di ba? Kasi nagiging tayo sa kanila.
So, last verse, di pala yan yung last. Warning yan eh. Ayun yung warning natin. Conclusion. Wala na. Titus. Titus 3. Ay, hindi. Titus. Oo, sa John. First John. Anong chapter, Brother Eric? Buksan natin. Ayan pala. Ito yung natin. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So ito din kasiguraduhan natin. Hindi lang naniniwala ka, pero itong paniniwala mo, nasa iyo daw mismo si Jesus. Ayun yung assurance mo. Kasi pag sinabi mong, Lord, I believe in you, pag naniniwala ka sa Kanya, si Jesus mismo nananahan sa iyo. At makikita mo yun sa buhay mo, unti-unti nagbabago. Diba? Ayun yung assurance of salvation. Next. I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Ito, sinasabi niya sa ating mga naniniwala kay Kristo. Naniniwala ka ba kay Kristo? O kung naniniwala ka, si Kristo daw ay nananahan sa iyo, at kung naniniwala ka sa Kanya, in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Dito na tayo magtatapos sa verse na yan. Siguro, pangalawa sa kaligtasan natin na na-enjoy dito sa mundo. Dito sa mga pinakamaganda talaga na ikagagalak natin sa buhay na ito bilang mga Kristiyano. Yung maging katulad ni Kristo talaga. Lord, gusto kong maging katulad mo. Ang ganda-ganda mo. Wala ka kasing katulad. Di ba pag may idol tayo, gusto nating gayahin? Amen? Pag nakikita tayo, ang galing nung, gusto ko rin nun. Ito yung magiging epekto sa iyo nun. Hindi yung mga tao nagtuturo na extreme grace. Ligtas na ako kahit na gumawa ako ng masama dahil biyaya ng Panginoon, extreme grace. No, I don't call that extreme grace. It's not even grace at all. Hindi yung biyaya. Pang-aabuso yon. That's not grace. Ang tindi pa natin tawagin extreme grace yun. Yung mga extreme grace yan eh. Walang biyaya doon. Hindi nga biyaya yun eh. Hindi mo na pwedeng tawagin extreme ang grace. Dahil ang grace, extreme na mismo. Radical na yan. Kaya sa mga tao nagsasabi, extreme grace, ligtas na ako, kahit na ano maging pamumuhay ko, kahit na putulin ko yung parte ng katawan ko, mahal ako ng Panginoon, that's not grace. True grace is this, Lord, ang ganda mo, gusto kong maging katulad mo, gusto kong gayahin ka, gusto kong mamatay katulad mo, gusto kong magmahal katulad mo, wala kang kasing katulad. Although, syempre, bumabalik sa ating kaso, Lord, ganito lang ako eh. Pero sa biyaya mo. Be patient with yourself. God is patient with you, okay? God is patient with you. Pero don't complacent with your faith. Always pursue God. Pursue great experience from the Lord. Pursue grace. Ganun na nagagawa. Pag binigyan ka ng magandang bagay, anong automatic respond? Thank you. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ganun ang automatic response. Hindi yung, wow, ang ganda. Paano pa kaya ako makakaisa? Hindi ganun. Hindi mo maituturing ganun ang biyaya. Mapapaluhod ka, mahihiya ka. Bakit ko tinatanggap yan? Kahapon nga, hindi naman nanlilimos yung babae, huling kwento ko na to, allow me. Nagdadrive ako. Nakita ko, sabi ko, buti pa yung pulubi, kumakain ng pusit, ang sarap. Makain siya ng calamari. Sabi ko, sarap nun ah. Tapos ako nagtitipid-tipid. Kain siya. Maya-maya kumakain siya, nalaglag. Sabi ko, ano ba naman yan? Nalaglag niya. Sabi ko, binuksan ko yung bintana, Nay, bili ka na lang uli. Ganon yung Panginoon sa atin, no? Na binibigyan niya tayo. Kusang loob na binibigay. Alam niya na naawa ako, nalulungkot siya, nakatitig siya gano'n, no? Parang gusto niya na umiyak. Gusto niya na kakainin, eh. Pinapagpag niyang gano'n, no? Sabi ko, Nay! Kainin mo na to.
may pulubing natulog dyan sa labas din. Ewan ko ba, laging pulubi ano natin, no? Kasi yun talaga yung biyaya, no? May pulubi dyan natulog kagabi. At may aso dyan sa labas kanina. Yung pulubi na ito kagabi dyan, inaway si Obed kahapon ng umaga. Nainis ako sa kanya. Ginising daw siya. Yung pala kasi natutulog siya dyan. Sabi ko, tama naman pala si Obed. Hindi naman siya dapat natutulog dyan. Oh. Huwag yung sabihin masama ako, okay ha? Ulitin ko sa inyo. Biyaya yan. Hindi na responsibilidad na matulog dyan. Pero kung papahintulutan natin, biyaya yon. Amen? Baka sabihin nyo, wala akong awa sa ano eh. Kasi mamaya magtulog ang mga ano dyan, pulubi dyan, ayaw nyo bang paalisin? Di ba? Kasi may mga tulugan sila dyan. Pero yun nga, alam mo, yung pulubi, tsaka yung aso, alam mo, wag nyo kami misinterpret ha, mas naaawa ako sa aso ng mga oras na yun. Kasi yung aso, kanina madaling araw, alauna na madaling araw hanggang alas 4, nakatitig lang sa akin. Gusto niya magpahawak. Gusto niya lumapit. Itong pulubi, nangaaway. Parang siya pa yung nagmamalaki. Karapatan ko matulog dyan dahil wala akong bahay. Pero alam mo, God give grace to the humble. Is it true? Tama yung verse ni Lord, no? Ang biyaya ng Diyos ay para sa mga taong nagpapakumbaba. It doesn't matter kung pulubi. Kasi may pulubing nagmamalaki. Pero kita mo, no, sino ba dapat kawaan? Tao, hayop. Kaso hindi mo makawaan yung tao, nag-aasal hayop eh. Yung hayop, nag-aasal tao. God give grace to the humble. Sorry hindi ako nagpapaka, parang gusto ko lang maunawaan ninyo kung gusto natin ang biyaya na ito. Babalik tayo sa conclusion natin last time. Mararanasan mo lang yung grace ng Panginoon if you are humble enough to admit na nasa labas ka ng templo ng Panginoon, nakatitig ka sa Kanya at gusto mo siyang yakapin, gusto mo siyang mahalin. Hindi kayo isang tao na parang, ayoko na, sawa na ako, dapat mahalin mo ako eh, dapat ganito. God gives grace to the humble. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Lord, hindi naman kami Diyos sa katulad mo, pero minahal mo kami na parang higit pa. Tao lang kami, Panginoon. Yung kanina, God, aso lang yun eh. Pero God, you are teaching us that grace is to the humble. Tao lang kami, Panginoon. Mas dapat mong mahalin mga anghel. They're like you, spirit. They don't have weakness like material, physical body. But Lord, you give grace to the humble. Kung nakita mo si Satanas, hindi magpapakumbaba. Pero Lord, nakita mo kami, nagpapakumbaba ngayon. Thank you for receiving us, Lord. Thank you for loving us, accepting us, na hindi mapapantayan. Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa. Salamat, God, hindi dahil ito sa gawain namin ngayon, hindi dahil magaling kaming makinig, hindi dahil sa ako ang nagtuturo, hindi sa biyaya mo lang, Panginoon. Kahit ako, Panginoon, uhaw din ako sa biyaya mo, God. Alam mo yung mga panahon, humiiyak ako sa iyo at gusto kong makakalaya sa maraming bagay na alam ko nakasasakit sa iyo, Lord. This is all by your grace, Lord. So humble us, God. Show us how great you are na hindi namin mapigilang lumuhod na lang, magpasalamat sa iyo, that we will not demand you to love us, but we will just be thankful that you are loving us. Thank you, Lord. Continue to teach us, Lord. And itong itinuturo mo sa amin ay ma-impart din namin sa mga tao sa mga susunod na panahon. To you all the glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.